Samantala, matapos ng isang buwang pag-ayuno, pinagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim ang Idil Fitr. Ngunit marami ang nagtatanong kung ano ang senyales na tapos na ang buwan ng Ramadan at gaano kahalaga ang Idil Fitr sa reliyong Islam. Sasagutin niya ng special na ulat ni Xiao Chua. Sasagutin natin ang tanong ng mga bata ngayong araw. Mami, bakit po ba wala kaming pasok? Bakit nga ba may holiday? Panahon kasi ngayon ng Idil Fitr na Hari Raya Puasa o araw ng wakas ng Ramadan. Yung iba sa atin tinatawag ito na Ramadan. Kailangan liwanagin, hindi ito ang Ramadan. Ang Ramadan ay nagmula sa salitang ugat na Arabe na Ramida o Aramad nang ibig sabihin ay matinding init o tagtuyot. Ito ang buwan sa kalendaryong Islamiko kung saan nagfa-fasting ang mga Muslim ng 29 hanggang 30 araw sang-ayon sa sinasabi ng Quran, Surah 2 verse 183, upang sila'y magmatuwid. Isa rin ito sa 5 haligi ng Islam na dapat ganapin ng bawat tunay na Muslim. Sa buwan ng Ramadan, unang ipinahayag ni Anghel Jibril ang unang talata ng Quran sa Propeta Muhammad. Mapasa kanya nawa ang kapayapaan. Gayon din, ayon sa mga hadith o mga salaysay ukol sa Propeta, na sa tuwing Ramadan, nagbubukas ang mga gates ng paraiso. Anumang kabutihan na gawin sa panahon na ito ay babalik ng 10 beses at ang mga taus-pusong hihingi ng tawad ay patatawarin gaano man kabigat ang kasalanan. Ngunit, liban sa hindi pagkain at pag-inom, mula alas 4:30 ng umaga bago bigkasin ng pangumagang panalangin hanggang mga alas 6 ng gabi sa paglubog ng araw, bawal din ang pagsasabi ng masama o pagmumura at ipinagbabawal din ang pagsisiping ng mag-asawa. Exempted naman dito ang mga may sakit, biyahe, mga buntis, nagpapasuso o mga babaeng may dalaw. Ngunit inaasahan na babayaran nila ang araw na hindi sila nakapag-ayuno kahit hindi na Ramadan. Tuwing Ramadan, mas matindi rin ang pagninilay-nilay sa Quran at pananalangin ng mga Muslim dahil ang diwa nito ay paglilinis ng espiritu at panahon na maalala ng bawat isang Muslim ang patuloy na paggabay at biyaya ni Allah sa sangkatauhan. Kaya naman, matapos ang pagsasakripisyo ng isang buwan, natural, masayang pagdiriwang ang Idil Fitr. Nasa hadith na dapat magsasama-samang magdadasal ang mga Muslim ng alas 7 ng umaga at kailangan gawin ito sa isang bukas na lugar upang hindi watak-watak ang mga magkakapatid sa pananampalataya. Bakit nag-iiba-iba ang petsa ng Idil Fitr at hindi masigurado hanggang sa araw mismo na yon? Kahapon, nagdiwang na ng Idil Fitr ang mga Muslim. Katuruan sa Islam na kailangang abangan kung kailan lilitaw ang crescent moon upang malaman kung tapos na ang Ramadan. Ayon kay Professor Asia Fernando Kunting ng Western Mindanao State University ng Zamboanga City, ito ay biyaya o awa ng Allah sa sangkatauhan na paalalahanan tayo na kahit tayo ay hitik na sa teknolohiya at napakatatalino, hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama na malalaman natin ang lahat. Ang talino natin, ang progreso ay biyaya lahat ng Allah na siya lamang ang nakakalam ng lahat. Ayon pa sa kanya, ang mga Eid ay mga pagkakataon sa isang taon na nagkakasama-sama ang mga Muslims na pagdiriwang. Simpleng pag-reaffirm ng kapatiran, walang dekorasyon, walang parada, simpleng salo-salo ng mga magkakapatid. Hindi lamang sa Ramadan, nag-aayuno at nagpa-practice ng mabuti sa paggawa ng mabuti ang mga Muslim. Salamin ito ng dapat na kanilang ginagawa sa buong taon. Ang Pilipinas ang tanging bansang hindi Muslim na mayroong pista opisyal sa mga mahalagang araw ng Islam, pagkilala ng malaking bahagi at papel ng mga kapatid nating Muslim sa ating lipunan at kasaysayan. Ako po si Xiao Chua, Telebisyon ng Bayan.